Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong segment. No, ang totoo dito. Mga kabunyog, mga kababayan, maraming mga issues, maraming mga pangyayari na madalas nating itanong dahil sa mga nagkakalat na fake news at disinformation. Attorney, ano bang totoo dito? So yun, sa mga tanong na ganyan, gumawa na ako ng segment para sagutin yung mga tanong na yan. Kaya lagi niyo po itong abangan araw-araw dito po sa ating Veritas YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo, Veritas YouTube channel. Meron din po tayong Veritas Facebook or Meta page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. Abangan niyo po lagi ito. Ano ang totoo dito? Ayan. Ha? Mga kabunyog, may ifinail na resolution ang minorya ng Senado sa pangunguna ng Senate Minority Floor Leader na si Alan Peter Cayetano. Ano ba itong kanilang ifinail na resolution? Ang ifinail nilang resolution, uh, syempre, alam na nila na lalabas na ang arrest warrants kina Bato, kila Bongo, kasi pinangalanan na talaga ito ng mga co-perpetrators kasama ni Rodrigo Duterte sa ICC. Alam na nila na pag lumabas ang arrest warrant ng ICC, ay magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas. Sinabi na yan ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya na yung ginawa kay Duterte, kung na nag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol, isinurrender si Duterte sa Interpol matapos maaresto, yung Interpol na ang nagdala dito sa ICC, yan pa rin ang gagawin kila Bato at Bongo kapag lumabas ang arrest warrants ng ICC. Yan din ay kinumpirma ng tagapagsalita ng Malacanang na si Yussi Claire Castro. Kaya ang ginagawa ngayon ng mga kasamahan ni Bongo at ni Bato sa minorya sa Senado, naglabas sila ng resolution. At ang resolution nila, nag-file sila ng resolution, ang gusto nila, yung mga Pilipino umano, siyempre hindi naman nila sasabihin doon na para kay Bongo yun at kay Bato. Sasabihin nila, sino mang Pilipino na may warrant of arrest sa mga kasong crimes against humanity, war crimes, genocide, mga violations ng international humanitarian law, at kapag sila inuusig o pinoprosecute o may kaso na sa ibang sa international court or tribunal o sa ibang bansa, ang kaso nila ay violations ng international humanitarian law, hindi sila pwedeng isurrender kaagad sa Interpol man o sa o sa International Criminal Court o Tribunal. Ang gusto nitong mga senador ng minorya, idaan muna daw sa legal na ay sa korte ng Pilipinas. Yun ang kanilang resolution. At gusto ng minorya, yung kanilang resolution na final ay i-adapt ng buong Senado. Mangyayari nito, magiging na siyang sense of the Senate. Yun ang gustong mangyari ng mga senador ng minorya. Hindi man nila sinasabi na yun ay para in anticipation sa posible ng paglabas ng arrest warrant kay Bato at kay Bongo. Yun ang gusto nilang mangyari bilang mga senador ng minorya, kaya nag-file sila ng resolution. Hindi man nila siya tinatanggap na yun ay para kay Bato at kay Bongo, protektahan ito. Pero yun naman talaga ang dahilan niyan. Ngayon, anong lumalabas dito? Ang lumalabas dito, ipokrito ang mga senador ng minorya. Napaka-ipokrito nila, lalo na ang leader nila ng minority na si Senador Alan Peter Cayetano. Bakit natin sinabi na napaka-ipokrito? Bakit natin sinasabi? Unang-una, ang lagi nilang sinasabi ngayon, bukang bibig nila nitong mga senador na ito ng minorya, na sa pagtatanggol nila kay Duterte, kay Bato, kay Bongo, ang bukang bibig nila ay due process. Due process of law, human rights, yan yung kanilang bukang bibig. Pero nung panahon ni Duterte, kung saan si Cayetano ay naging Department of Foreign Affairs Secretary,
linabag nila ang due process of law. Ano bang nangyayari sa panahon ni Duterte? Yung buong panahon ni Duterte, extrajudicial killings. Ano ang ibig sabihin ng extrajudicial killings? Extrajudicial, ibig sabihin hindi na dinaan sa judicial processes. Pag hindi mo na dinaan sa judicial processes, pag hindi mo na dinaan sa prosesong legal, extrajudicial na, ibig sabihin ang mga nangyari, walang due process of law. Yung mga napatay sa war on drugs ni Duterte, itinuring silang mga kriminal, itinuring silang mga addict, pusher, drug users, mga drug personalities, kahit suspetsa pa lang yan, linagay na sila sa listahan at sila'y naging biktima na ng war on drugs ni Duterte. Kahit sinasabi pa nila, Attorney Kaufman, kukunti lang naman ang napatay. Kukunti ba yung 6,000 na tinatanggap ng pulis, yun daw ang mga napatay sa operations? Kukunti ba yun? Ngayon, ang sinasabi ni Cayetano nung in-interview siya sa Al Jazeera, noong siya pa ay DFA Secretary, ang sabi niya, tinanong siya ng host ng Al Jazeera, ibig niyong sabihin, yung 6,000 na tinatanggap ng pulis na napatay sa lehitimong police operations daw, lahat ng laban? Sabi ni Cayetano, yes. Doon pa lang kitang-kita mo na. Ano mo, napaka-ano mong magsabi na nanlaban ang lahat ng yon. Tapos ngayon, sasabihin mo, bigyan ng due process si Bato, si Bongo, bigyan ng due process si Duterte. At ang sinasabi na yan na, bibigyan naman talaga si Bato ng due process at si Bongo. Bibigyan naman talaga si Duterte ng due process. At in fact, binibigyan na nga ng due process. Sobra-sobra na nga ang due process na binibigay kay Duterte. Grabe na yung delaying tactics ni Attorney Kaufman. Pero pinagbibigyan dahil due process yan. Pero yung due process na yan, pinagkait yan sa mga biktima ng war on drugs. Anong ibig sabihin yan? Hipokrito sila Cayetano. Hipokrito itong mga senador ng minority. Kasi ang bukang bibig nila ngayon, nagtatago sila ngayon, ini-invoke nila ngayon ang due process of law. Ini-invoke nila ngayon ang human rights para protektahan si Duterte, si Bato at si Bongo. Samantalang yan yung pinagkait nila sa mga biktima ng war on drugs na sinulong nila nung panahon ng administrasyon ni Duterte na kung saan kasama sila. Yan yung yan yung hypocrisy diyan. At ngayon, isa pang problema diyan sa resolution ng Senado na yan. Mayroon tayong batas, Republic Act 9851. Yan ay batas na ipinasa ng Kongreso, pinirmahan ng presidente, naging batas. 2009 pa yan. Anong nakalagay diyan? Ang nakalagay diyan, kapag may mga violations ng international law, halimbawa, international humanitarian law tulad ng genocide, crimes against humanity, war crimes, mga mass murders, yan ay nakumit ng isang Filipino citizen at yan ay, o kaya nakumit yan ng foreign national na nasa Pilipinas, pwedeng isurrender. Pwedeng isurrender or i-extradite. O, yun ang options. Nakalagay yan sa Section 17 ng Republic Act 9851 na kapag mayroong Filipino citizen na inuusig ng International Criminal Court or Tribunal or ng dayuhang bansa, ang kaso niya ay crimes against humanity or genocide or anumang kaso na related sa international humanitarian law, pwede siyang isurrender ng authorities ng Pilipinas or i-extradite. So may dalawang options, surrender or extradite. Pag surrender, hindi na dadaan sa korte. Administrative lang yan, executive yan. Magdi-decide ang executive department kung isusurrender. Katulad ng ginawa kay Duterte. Ang desisyon ng administrasyon, isurrender. Huwag nang i-extradite. Isurrender sa Interpol, tapos yung Interpol dalhin na sa ICC. Pero pwede rin talagang idaan sa extradition. Pwede yon. Pero desisyon yan ng administrasyon. Ngayon, ano ang mali sa ginawa ng Senado? Sabi nila, kapag mayroong Filipino citizen na may kaso sa International Criminal Court or Tribunal, ang kaso ay violations ng international humanitarian law tulad ng crimes against humanity, dapat dumaan muna sa korte.
Sinong nagsabi sa inyong dapat munang dumaan sa korte? Ang nakalagay nga, may dalawang options eh. I-surrender or i-extradite. Pag i-extradite, dadaan sa korte. Pero kung hindi naman yan ang gusto ng administrasyon, hindi na dadaan sa korte. Batas yan. Pinagtibay yan ng Kongreso at pinirmahan ng Presidente, naging batas. Republic Act 9851. Bakit ayaw nang sundin itong mga minority senators? Baguhin muna nila yung batas bago sila mag-sponsor ng resolution. Ipokrito tong mga senador na to eh. Gusto lang nila protektahan si Bato sa si Bongo. Kaya nagpasa sila ng resolution na yan. Pero lalabas, ang resolution na yan ay illegal at unconstitutional. Kasi sinasabihan mo na ngayon yung administrasyon na kapag mayroong kaso, ang isang Filipino citizen sa international humanitarian law, idaan muna sa korte. Paano pala yung opsyon na binigay ng Republic Act 9851, Section 17, na may opsyon, pwede namang isurrender, hindi na idaan sa extradition. Kayo muna ang maging administrasyon ng Pilipinas. Kung presidente ka na Cayetano, yon, pwede mong gawin yun. Option mo yun. Presidente ka. Ang administrasyon ngayon, Marcos di option niya rin yun. Talagang itong mga senador na to, parang hindi mga Bugado ba itong si Cayetano at sila Marcoleta? Anyway, saka si Escudero. Pumipirma sila dyan sa resolution na yan. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan. Ano bang totoo dito sa mga ginagawa ni Marcoleta ngayon? Kasi ang lumalabas, nire-remedyohan ni Marcoleta ang mga problemang kinakaharap niya eh. Nagre-remedyo siya, nagko-collateral damage. Anong ibig sabihin niya? Di ba kasi, sobrang negative yung bakla sa kanya, napahiya siya eh. Kasi dati ang yabang-yabang niya eh. Kala mo napakagaling niya, expert niya. Kala mo expert siya sa field ng international law. Hindi naman. Halimbawa, yung una, paulit-ulit niya yung sinasabi, ang West Philippine Sea niya, hindi naman sa atin. Tayo lang naman niya ang nag-imbento ng term na West Philippine Sea. Wala yan, invention lang natin yan. Walang legal basis yan. At wala yan sa mapa. At wala rin coordinates yan. Yun, ang una niyang paulit-ulit na sinasabi. Anong lumabas ngayon? Hinamon siya ni retired Senior Associate Justice Carpio. Magdebate tayo. Patunayan ko na may legal basis at mayroong West Philippine Sea. Kasi mayroon naman talagang batas niyan. Nandiyan na yan sa Philippine Maritime Zones Act na ang naging author ay si dating Senador Francis Tolentino. 2024 yan, nakalagay doon, dinefine doon kung ano ang West Philippine Sea, alin ang West Philippine Sea. Naglabas ng mapa ang NAMREA, nandun yung West Philippine Sea. May coordinates, durog na ngayon si Marcoleta. May isa na namang statement siya. Dapat yung KIG, Kalayaan Island Group, alisin na yan. Alisin na yan, wag na natin i-insist yan. Ito na lang sakop ng ating exclusive economic zone. Labas na kasi yan ng ating exclusive economic zone eh. Sabi niya, para maguhitan natin ng maayos, hindi magulo, pwede naman nating i-give up na yan. Yun, nag-ano na naman yun. Negative na naman yung sa kanya. Kasi bakit mo i-give up ang Kalayaan Island Group? Bakit mo i-give up yun? Part yun ng national territory natin. Nagpapalusot na naman si Marcoleta, nagko-collateral, nag-ano naman, anong tawag diyan? Kumbaga damage control. Ang sabi niya, hindi ko naman sinabi yun. Hindi naman ganun ang pagkakasabi ko. Taken out of context lang ako. Ang linaw-linaw, sinabi niya yun. Nasa transcript ng proceedings ng Commission on Appointments yun eh. Ngayon, mayroon na naman. Mayroon naman bagong remedyo si Marcoleta na ginagawa. Ito na naman kay Cloma. Ang issue niya na naman, Cloma. Si Lacson daw, si Senador Lacson, mali daw sa pagsabi na ang nakadiscover ng Spratlys Islands, yung Kalayaan Island Group, ay ang Pilipinong negosyante at admiral na si Cloma, Tomas Cloma. 1950s yan, 1950s. Ngayon, sabi ni hindi totoo yan. Wala yan sa historical facts. Binara na siya niya ni Senadora Loren Legarda. Sabi ni Loren Legarda, mag-aral ka muna sa general staff course ng AFP o ng DND.
Historical facts yan, tanggap yan. Oh, o ngayon barado na naman siya. Oh. Kaya itong si Marcoleta, kung ano-anong ano ngayon sinasabi, ah, ano daw, hindi daw totoo yan, mga ano, na ano lang daw siya, hindi naman daw talaga siya, hindi niya naman daw talaga kini-question yung mga bagay na yan, yung West Philippine Sea, Kalayaan Island Group. Gusto niya lang daw na mag-spark ng discussion para lang daw pag-usapan yan at mas lalong tumibay ang ating claims. Sa West Philippine Sea, sa exclusive economic zone natin, Kalayaan Island Group, o ano daw siya, na ano daw siya, nati-take out of context lang daw. O, yan yung mga palusot ni Marcoleta. Nire-remedyohan niya yung negative backlash sa kanya. Nagpa-interview pa kay Christian Siguera. ah, Facts first. Ewan ko doon, bakit naman ano yon? Facts ba yung sasabihin ni Marcoleta? Hindi facts yun, fake news yun at disinformation. Magkakalat siya ng fake news at disinformation, hindi facts first yun. Kaya lang, gusto niya ngang linisin yung imahin niya. O kasi lumalabas, tagapagkalat siya ng fake news at disinformation. Ayun, nagpang-interview doon. O, gusto niyang mag damage control. O kasi sirang-sira siya doon. Ayan, totoo naman talaga. Nagkakalat naman talaga siya ng fake news at disinformation. Ang mga palusot niya na lang ngayon, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Taken out of context lang ako. Ay, ano ba tong mga to? Oh. Anyway, mga kabunyog, mga kawan, pag-usapan din natin tungkol sa mga co-perpetrators ni Duterte doon sa crimes against humanity. Matindi, ano? Talagang nilabas na doon sa confirmation of charges hearing ah, ng ICC. Lumabas na doon na yung 8, 'di ba nauna ng pinangalanan yan bago naganap yung confirmation of charges hearing, linabas na yung 8 na yan. Nauna na yung pinangalanan. Kaya nga, kaya nga si Bongo natakot na rin. Si Aguirre, na rin, nataranta na rin. Ang sabi ni Bato, ay ni Bongo, bakit naman ako nadamay dyan? Ganun din ang sabi ni Aguirre, bakit naman ako nadamay dyan? Hindi naman ako involved dyan sa war on drugs na yan. Pero doon sa hearing ng ICC, doon sa confirmation of charges hearing, dinitalye talaga, pinakita yung video, pinakita yung mga sinabi nila, sino yung 8 na yon na co-perpetrators, si Bato, si Bongo, si Aguirre, si Albayalde, si Vicente Danao, ang namatay ng si Kaskulan, si Dante Giran, tapos si Lapinya Isidro. Doon sa presentations ng prosecution, at sa kanong mga abogado ng biktima, pinakita nila ano ang naging role ni Bato, ano ang naging role ni Bongo, ano ang naging role ni Dantigeran, ano ang naging role ni Albayalde, ano ang naging role ni Aguirre. Actually, may sinabi doon si Aguirre, pinakita doon, ano yung sinabi ni Aguirre doon. Pinakita talaga yung video ni Aguirre. Sabi ni Aguirre, sa amin sa Philippines, dito sa atin sa Pilipinas, may pagpipilian tayo. Anong gagawin natin sa mga involved sa drugs? Ikulong natin or patayin? Dito sa atin, mas pinili natin, patayin na lang yan. Imaginein mo yun, Justice Secretary ka, ganun yung sinabi mo. Ganun yung sinabi mo. O di, kinumpirma mo na yun yung policy ng Pilipinas sa ilalim ni Duterte na pagdating sa mga alleged criminals at saka mga drug suspects, ang options ay kasuhan, ikulong, or patayin. Sabi niya, sa Pilipinas, mas pinili natin, patayin na lang. Kasi yun naman talaga yung policy ni Duterte. Di ba sinabi ni Duterte, wag na tayong mag-aresto, magkulong. Kasi ano pa yan, papakainin pa yan, paghihirapan pa. Ano nilang, gatungan naman laban, pilitin. Pag namatayan, mas maganda. Di ba ganun yung paulit-ulit na sinasabi ni Duterte? Kinumpirma rin ni Aguirre. Pinakita yung video eh. Kaya, ang nangyari dito, doon sa confirmation of charges hearing, talagang
pinakita yung mga ano ang naging partisipasyon ni Aguirre bilang Justice Secretary. Anong partisipasyon ni Bongo? Si Danao, si Vicente Danao, dating Chief of Police ng Davao City. Tapos naging nung panahong presidente na si Duterte, NCRPO, National Capital Region Police Office. Commander siya. Doon marami ring mga pagpatay sa war on drugs. Kinote din siya. Pinakita rin yung sinabi niya. Kaya ang nangyari dito, yung mga co-perpetrators ni Duterte talagang pinakita doon. Kaya yung mga sinasabi nila, Aguirre, bakit kami nadamay dyan? Yung sinasabi ni Bato, ay ni Bongo, bakit kami nadamay dyan? Yun. Pinakita doon. Nung mayoral period, panahon ni Duterte na mayor pa siya, may mga extrajudicial killings nang nangyari. Sino ang mga involved doon na co-perpetrators? Yun. Panahon naman na presidente na si Duterte, presidential period, 2016 hanggang 2019. Sino naman yung mga co-perpetrators? Pinakita na naman doon. Kaya napakalinaw doon. Kaya yung mga co-perpetrators na yon, saka si Duterte, mayroon silang common plan na pinatupad. Mayroong design. At pinakita doon kung ano yung papel ng bawat isa sa kanila. Kaya paano masasabing walang common plan? Sino ang nagpatupad sa PNP? Si Bato de la Rosa bilang Chief PNP. Naglabas ng ng Police Circular 16-2016. Nakalagay doon, Oplan Tukhang, Oplan Double Barrel. Pinatupad din yan ni Albayalde nang pumalit siya. Tapos mga operational commanders ng NCR, si Danao, si Kaskulan sa operations din. Si Dantigera naman sa NBI, naging malaki rin ang papel. Si Aguirre naman sa DOJ. Si Bato naman tagabigay ng reward. Si Lapinha naman sa PDEA. Yun, napakalinaw nung kanya-kanyang mga papel ng mga co-perpetrators at pinakita yan. Ngayon, hindi naman doon masyadong dinitalye pa. Ididetalye yan sa trial. Kasi ano pa lang naman yun pre-trial, confirmation of charges hearing. Pero kahit confirmation of charges hearing pa lang, pinakita na doon. Kasi laging ang sinasabi nila Aguirre at Bongo, paano kami? Ba't kami nadamay dyan? Hindi naman kami involved sa war on drugs. Pang PNP naman yan. Hindi. Pinakita doon. Ang linaw-linaw. Kaya ano na ito, asahan na nasusunod na mga araw, lalabas na ang warrants of arrest dyan sa mga co-perpetrators na yan. Yan yun. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating segment, programang Ano ang Totoo Dito. Abangan po lagi ninyo ito araw-araw. Magandang araw po sa inyo.